Noong nakaraang buhay ko, nang bumuo ako ng kontrata sa isang spirit beast, pinili ko ang isang naghihingalong karpa sa mabahong kanal. Sinong mag-aakala na isa pala siyang gininto angkoy, na kapag tumalon sa Dragon Gate ay magiging isang tunay na dragon. Tinaya ko ang buhay ko para ihanap siya ng napakaraming pambihirang kayamanan, upang tulungan siyang maging dragon. Pero sa mismong araw ng kanyang tagumpay at pag-anyong dragon, nagdulot siya ng isang napakalaking tsunami. Nilamon ng tsunami ang buong sekta namin. Sa gitna ng alimpuyok, desperado kong inabot ang kamay ko sa kanya para humingi ng tulong. Pero nagbulag-bulagan lang siya, habang buong lamang niyang yakap ang aking ate. At nangako pa sa kanya, Yanner. Sa wakas, nakalaya na rin ako sa babaeng iyon. Ngayon, wala nang makakapigil pa sa pagmamahala natin. Mamahalin at poprotektahan kita habang buhay. Tulong. Iligtas mo ako. Pinanood niya lang akong mamatay sa gitna ng malalaking alon. Punsong kapatid, anong nangyari sa'yo? Halika, magpahinga ka muna rito sa gilid. Ayos lang ako, kuya. Totoo ba ito? Muling nabuhay ako. Ito ay... Bumalik ako sa mismong araw ng pagpili ng Spirit Beast. Nakita ng langit ang pagdurusa ko at binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako magpapadala sa awa. Ito ang mga maingat kong piniling mga Spirit Beast na malapit ng magbago ng anyo. Kung alin ang magustuhan mo, iyon ang piliin mo. Ang Asher Lua na ito ay hindi inihanda ng ating guro. Nagkataon lang na nagpapahinga siya rito. Napakataas ng kapangyarihan ng Asher Lua na ito. Noong nakaraang buhay ko, kahit siguro ay hindi ito napansin. Nang makapili na ang lahat ng kanilang spirit beast, saka lang siya tamad na lumipad patungo sa kalangitan. Nalubos na pinagsisihan ng lahat ng mga kasamahan ko. Nang muli kong marinig ang balita tungkol sa kanya, mag-isa siyang nagsasanay. At sinubukang dumaan sa nirvana sa gitna ng apoy upang maging isang phoenix. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi naging matatag ang kanyang diwa sa kalagitnaan ng nirvana, kaya tuluyan siyang namatay sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kung nagawa kong tulungan ng isang karpa na maging dragon, bakit hindi ko kayang tulungan ng isang Asher Lua na maging phoenix? Mayroon akong sapat na kakayahan, kaya natural lang na ang pinakamalakas na spirit beast ang piliin ko. Guro, nais ko pong makipagkasundo sa Qing Luan na ito. Isa pala itong Qing Luan. Mayroon palang ganito kalakas na espiritual na halimaw. Ang galing talaga ng ating junior. Napili niya agad ito. Ha ha ha, mabuti. Napakatalas talaga ng mata mo, Bing Ching. Kahit ako na guro mo ay hindi napansin ang Qing Luan na iyan, na naririto sa taas ng puno ng Watong. Bing Ching, kalain mong naramdaman mo ang kanyang presensya. Siguradong mayroon kayong nakatakdang tadhana. Matapos ninyong makipagkasundo, huwag kang magpapakampante at pagbutihin mo pa rin ang iyong kultibasyon. Sa nakaraan kong buhay, ako ang naging pabigat sa sekta, na naging dahilan kaya namatay siguro sa kamay ni Xuanwu. Pero hanggang sa huli niyang hininga, hindi niya ako sinisi. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko na silang lahat. Bing Ching, bakit hindi ako ang pinili mo? Bing Ching, bakit hindi ako? Teka, siya ba ang nagsasalita? Ikaw na lumaki sa mabahong kanal. Wala kang karapatang makipagkasundo sa aming junior. Ang baho-baho mo. Ang kapal pa ng mukha mong pangarapin ang aming sekta, at makipagkasundo sa pinakamamahal naming junior. Huwag ka nang mangarap. Si Bing Ching kaya ang pinakamagaling na disipulo ng sekta. Nalaki siyang inaalagaan at paborito ng lahat, kaya hinding-hindi ka nababagay sa kanya. Ako ang piliin mo, mayroon akong dugong gintong dragon. Kapag naging gintong dragon na ako, magiging magkatuwang tayo sa habang buhay. At hindi tayo maghihiwalay magpakailanman. Huwag mong sabihin. Nagbalik din siya sa nakaraan. Kung ganun, napakaganda niyan. Pero hindi. Wala siyang alaala ng kanyang nakaraang buhay sa ngayon. Medyo mababawasan ng saya kapag pinahirapan ko siya. Seryoso ba siya? Sinasabi ng mabahong karpa na ito na may dugo raw siyang gintong dragon. At tatalon pa raw sa tarangkahan ng dragon para mag-anyong gintong dragon. Hindi ba't isang alamat lang yon? Bing Ching. Ang karpang ito ay talagang nagtataglay ng dugo ng gintong dragon. Balang araw, baka nga mag-ibang anyo siyang isang dragon. Gusto mo bang pag-isipan na siya ang piliin mo? Wow, napakadali mo namang magbago ng isip. Pinili mo na ako, hindi ba? Paano mo pa nagagawang isipin ng iba? Hindi ba't tatanggihan ko na nga? Ang init naman ng ulo mo.
Mahal na guro, dahil pinili ko na po si Ching Luan. Buo na ang pasya ko at hindi na ako aatras. Tsaka, ano naman kung may dugo siyang gintong dragon? Kung hindi siya makakatawid sa pintuan ng dragon. Isa lang siyang walang kwenta. Jiang Bingqing, paano mo nasasabi yan sa akin? Tayo ang Tina Donna para sa isa't isa. Senior, tingnan mo ang mabahong karpang ito. Masyadong nagtagal sa labas ng tubig at malubha pang nasugatan. Hinimatay pa nga sa galit. Ha 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 ha. Noong nakaraang buhay, kinamuhian mo ako ng sobra kaya ginamit mo ang iyong enerhiya para wasakin ang buong sekta. Bakit mo na naman ako ginugulo sa buhay na ito? Nung kalokohan ito, hindi ba dapat ay dumiretso na siya sa yakap ng pinakamamahal niyang senior na kapatid? Magsitabi kayo. Mahal na guro, kung ayaw po sa kanya ni Junior, ako po ang makikipagkasundo sa kanya. Tutulungan ko siyang magsanay. So Ruyan, nakapili ka na. Sa akin, paano mo papalitan ng spirit beast mo? Pinili lang kita. Pero hindi pa ako nakikipagkasundo sa'yo, hanggat wala pang nangyayaring ritual ng kasunduan. Hindi bawal ang pagpapalit ng spirit beast. Ruyan, kahit pa may dugong gintong dragon ang karpang ito, may mga sugat siya sa katawan. Hindi tiyak kung magagawa niyang maging dragon. Mahal na guro, alam ko pong paborito ninyo si Junior. At gusto ninyong ibigay sa kanya ang lahat ng magagandang spirit beast. Pero pareho po kaming disipulo ninyo. Ibinigay niyo na po sa kanya ang lahat ng magaganda. Masyado naman po itong hindi makatarungan para sa akin. Isa pa, mas nahuli pong pumasok sa sekta si Junior kaysa sa akin. Kung ano ang kaya niyang gawin, kaya ko rin. Sigurado akong matutulungan kong maging dragon ang karpang ito. Sige. Dahil mapilit ka. Siya na ang piliin mo. Maraming salamat po, mahal na guro. Tingnan lang natin. Kung hindi dahil sa walang tigil kong pagpapakahirap, paano kaya makakaya ni ate sa ugali niyang laging ninggaskugan at puro tamad-tamaran lang, na gawing isang ganap na dragon ang mabahong karpa na yon? Bago pa naman itong damit ko. Gusto mo bang kalmutin at sirain to? May gusto ka ba sa mabahong karpa na yon kanina? Sa sobrang pangit niya, kahihiyan siya ng buong angka ng mga dragon. Dahil ikaw na ang pinili ko, hinding-hindi na ako titingin pa sa iba. Kaya lang, masyadong minadali ang pagpili ko kanina. At hindi ko man lang naitanong kung bukal ba sa loob mo na makipagkasundo sa akin. Kung ayaw mong makipagkasundo sa akin, maaari ka nang umalis ngayon. Huwag mo nang sayangin ang oras ko sa paghahanap ng iba pang alagang espiritu. Sino naman ang gusto mong makasundo? Ha? Yamang ako na ang pinili mo, panindigan mo ang pangakong makipagkasundo sa akin. Kung ganoon, handa ka bang bumuo ng kontrata ng kaluluwa kasama ko? Eh ako, syempre naman, bukal rin iyon sa loob ko. Wala man lang siyang pag-aatubili na bumuo ng kontrata sa dugo kasama ko. Nag-anyong tao ka na. Di ba sabi mo, kapag nag-anyong tao ka na, tsaka ka makikipagkasundo sa akin? Pwede na tayong makipagkasundo ngayon, di ba? Kakaanyo ko pa lang sa pagkatao. At nakamamatay ang kumuha ng dugo mula sa puso para lang makipagkasundo. Kung patuloy nating ipagpapaliban ang kasunduang ito, sa harap ng mga kasamahan natin sa sekta, marami sa kanila ang walang alam na ikaw ang aking alagang espiritu. Madalas kanilang mapagkamalan bilang alagang espiritu ni ate. Bakit ba masyado kang nag-iinarte sa maliliit na bagay na ito? Pagdating ng araw na maging ganap na dragon na ako, pakakasalan na kita at gagawing katuwang sa buhay. Kaya tungkol sa pagbuo ng kasunduan na yan, huwag mo nang babanggitin pa kailanman. Sa nakaraang buhay ko, masyado akong naging uto-uto. Inakala kong dahil iniligtas ko siya at tinulungan sa kanyang paglilinang, hinding-hindi niya ako pagtataksilan. Kaya hindi na ako bumuo pa ng anumang kontrata sa kanya. Sino ba namang mag-aakala na sa huli, buhay ko pa pala ang kukunin niya? Sa buhay na ito, hinding-hindi ko nahahayaang saktan lang ako ng kahit na sino. Kapag nagkabisa na ang kontrata ng kaluluwa, ang ating buhay at kamatayan ay magiging iisa. Hanggat patuloy na nabubuhay ang ating mga kaluluwa, mananatili rin ang bisa ng kontratang ito. Naging matagumpay ang ating kasunduan. Eh anong ginagawa mo? Siyempre, pinipigilan ko ang pagdurugo mo. Hindi pwede yan. Ilapat mo ang balahibo ko sa sugat mo. Titigil din agad ang pagdurugo niyan. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako si Jieli. Anong ginagawa nyo? Kapatid, ngayong pinili mo na si Qinglen. Gusto mo pa bang mamangka sa dalawang ilog para akitin ang alagang espiritu ko? Bingqing, bakit hindi ako ang pinili mo sa buhay na ito? Klaro namang mahal natin ang isa't isa. Talaga bang masisikmura mong iwan ako? Naalala niya ang mga nangyari sa nakaraan niyang buhay. Paano mo nagawang bumuo ng kasunduan ng kaluluwa sa kanya? Hindi mo naman yan ginawa sa akin noon. Alam ko na.
Siguradong may galit ka sa akin. Pero mga maling akala lang ang lahat ng iyon. Kaya kung ipaliwanag kung bakit gusto kong makipagkasundo sa'yo. Sino ka ba sa inaakala mo? Bing Ching, bumuo na tayo ng kasunduan ng kaluluwa, parang awa mo na. Gagawa ako ng paraan para ayusin to. Kahit pa kasunduan ng amo at alipin, ayos lang. Huwag mo lang akong iwan. Mabahong karpa, ang lakas ng loob mong magngangawa rito. Lumayas ka na nga rito. Huwag mong istorbohin ang pagpapalambingan namin ng kapareha ko. Kapatid, paano mo nakukonsinti ang alagang espiritu mo? Na basta-basta na lang nananakit at pumapatay ng ibang alaga. Wala ka na talagang respeto sa akin bilang nakatatandang kapatid mo. Kapatid, kahit pa nasa iyo na si Ching Luan at minamaliit mo ang karpang ito, mayroon siyang dugong gintong dragon. At magiging gintong dragon siya balang araw. Kaya huwag kang lalapit para magmakaawa sa amin pagdating ng araw na yun. Nasasaktan ka ba para sa kanya? Imposible. Ibang-iba ang ugali ni Zuyo ngayon kumpara sa nakaraan naming buhay. Siguradong gusto niya na naman akong utuin para tulungan siyang umasenso. Pero hindi na ako ang inosenteng babae noon. Balak ko talaga siyang patayin para wala nang maging problema sa hinaharap. Pero ngayong nakikita ko siyang ganito, napagdesisyonan kong buhayin siya. Kung sasama siya sa nakatatanda kong kapatid, malabong mangyari ang pangarap niyang maging dragon tulad nung nakaraang buhay niya. Gusto kong makita kung pagdating ng panahon, magagawa pa ba nilang maging kasing tamis at mapagmahal sa isa't isa tulad noon. Nakakapagtaka, hindi ko naramdaman ang pagkaubos ng hininga tulad ng nasa alaala ko. Nakakahinga pala ako ng maayos sa ilalim ng tubig. Sandali, kailan pa nagkaroon ng lalaki sa kama ko? Parang wala pa siyang suot na damit. Ang aga pa. Bakit nagkakagulo na agad? Paano ka naganyong tao ng ganito kabilis? Sa nakaraan kong buhay, kahit may dugong gintong dragon si Shuyu, ang paglukso sa tarangkahan para maging dragon ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Inubos ko ang lakas ko sa paghahanap ng napakaraming sagradong yaman, para lang pilit siyang magtagumpay sa pag-anyong tao. Gaano ba talaga kataas ang kapangyarihan nitong si Ching Luan? Para mag-anyong tao siya ng ganito kabilis. Mas maganda talaga kapag anyong tao. Nayayakap kita ng ganito kahigpit. Tutal, magiging magkapareha rin naman tayo sa hinaharap. Anong tulog-tulog? Bumangon ka na dyan at mag-ensayo. Paano ka haharap sa ibang tao ng ganyan ang ayos mo? Sandali, hihingi muna ako ng damit kay senior. Bakit kailangan kong magsuot ng damit ng iba? HMP, kung hindi ka naman naiilang, pwede mo namang suotin ang damit ko. Senior, pwede bang makahingi ng isang set ng damit mo? Humihingi ka ng damit ko, Junior. Huwag mong sabihin. May gusto ka sa akin, Junior. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo para sa akin. Pasensya na, pero nakapagdesisyon na akong bumuo ng kontrata sa isang spirit beast. Ha? Senior, nagkakamali ka ng iniisip. Naganyong tao kasi yung spirit beast ko. Pambabae lang ang mga damit ko. Kaya naisipan kong humiram sa iyo ng damit panlalaki. Naganyong tao na agad siya. Kahit pa isa siyang Chingluan. Wala pa akong narinig na naganyong tao ng ganyan kabilis. Ang galing mo talaga, Junior. Bakit sumunod dito ang ibong to sa orihinal niyang anyo? Bakit kasi hindi mo agad nilinaw sa kanya sa umpisa pa lang? Ayan tuloy, kung ano-ano ang inisip niya tungkol sa'yo. Ang lakas mo naman masyadong magselos. Spirit beast yan ni Senior. Ikas siyang makulit. Baka gusto lang makipaglaro sa akin. Ano bang ginagawa mo? Akala ko kasi, tutuklawin ka ng ahas na yon. Gusto lang naman niyang makipaglaro sa akin. Senior brother, pasensya na talaga sa alaga ko. Masyado siyang padalos-dalos. Natakot tuloy ang alaga mo. Kahit ordinaryong damit lang ang suot niya, nagmumukha pa rin siyang immortal na angat sa lahat. Napakapino at kagalang-galang talaga. Ang bagal mo namang magpalit ng damit. Sinayang mo ang buong umaga ko eh. Bilis na, magsanay na tayo.
May isang teknik ang ating sekta kung saan kailangan ng mga cultivator na magsanay kasama ang kanilang mga spirit beast. Pero sa dalawang buhay ko, hindi ko pa kailanman nasubukang gawin ang teknik na ito. Shuyu, magsanay na tayo gamit ang teknik na ito para mapalakas din natin ang sarili mong cultivation. May dugong gintong dragon kaya ako. Tapos papagamitin mo ako ng mababang uring teknik ninyong mga tao. Gusto mo bang sumama sa akin sa Mystic Realm para magsanay? Hindi mo man lang makaya ang ganitong mga sitwasyon. Paano ka naging karapat-dapat na maging partner ng isang gintong dragon? Heto sa iyo. Junior Sister Bingching, nasaan na ang alaga mo? Bakit lagi kang mag-isa? Nagsasanay po si Shuyu sa loob ng sekta natin. May dugo kasi siyang gintong dragon. Kaya natural lang na iba siya sa karaniwang mga spirit beast. Unti-unti nang nakalimutan ng lahat na ako minsan ang pinakamagaling at pinakakilalang junior sister nila. Halos mamatay-matay ako sa loob ng Mystic Realm. Habang dito naman sa loob ng sekta, laging magkasama sina Shuyu at ang senior sister natin. Ang sweet-sweet pa nila sa isa't isa. Kahit ang mga bagong disipulo nga, napagkakamalang sila ang magkarelasyon. Punong-puno ng sakit ang puso ko, pero pinipilit ko pa ring linlangin ang sarili ko, na natakot lang siya nang makita akong duguan. At hindi totoong nasusuklam siya sa akin. Saksi ang buong sekta. Sa lahat ng kabutihang ginawa ko para sa kanya, paano niya? Paanong hindi niya yon napansin? Pero hindi ko inasahan na ang puso niya ay sadyang napakaitim pala sa tulong ni Jiuli. Ang bilis ng pag-angat ng kapangyarihan ko. Para mas lumakas pa. Araw-araw akong nagsasanay at halos ayaw ko nang matulog. Teka, anong ginagawa mo? Kailangan ko pang magsanay. Bukod sa pagtulog at pagsasanay, pumupunta rin kami ni Jiuli sa iba't ibang mapanganib na lugar para magpalakas. Dito ko lang nalaman na ang pakikipagsapalaran kasama ang isang sagradong hayop ay napakasaya palang gawin. Napakalakas niya. Bakit kaya siya nabigo sa kanyang nirvana sa nakaraang buhay? Pero ngayon, dahil kasama niya ako, sisiguraduhin kong magtatagumpay siya at magiging isang ganap na phoenix. Hay nako, bunso. Naaalala mo pa ba yung buwisit na isdang yon? Nabaliw na yata si ate. Ipinipilit niya talagang magiging isang ganap na dragon ang isdang yun. Araw-araw ba naman siyang nanghihingi sa amin ng mga mahalagang gamot at sagradong halaman dahil siya ang nakakatanda sa sekta. Nahihiya tuloy kaming tanggihan siya. Pero ang kapal din talaga ng mukha niya, no? Laging higit sa kalahati ang kinukuha niya. Kahit yung sarili kong alagang espiritu, wala nang makain na gamot kapag nasusugatan. Sa tingin mo ba, may dugong gintong dragon talaga ang buwisit na isdang yun? Kung magpapatuloy ito, hindi na talaga namin kaya. Sabi ko na nga ba? Masyadong mahina ang kapangyarihan ni ate at wala man lang pangarap umasenso. Ang asahan siyang pumasok sa mga mapanganib na lugar at itaya ang buhay niya ay isang malaking kahibangan. Kaya ginagamit na lang niya ang posisyon niya bilang nakakatanda para abusuhin at pigaan tayong mga nakababatang kapatid sa sekta. Pero ang mga nakababata nating kasamahan ay mababa lang naman ang level ng mga misyong kayang pasukin. Sa ganitong usad, aabutin pa siguro ng ilang daang taon na pag-iipon ng lakas bago nila maabot ang kapangyarihang makapasa sa tarangkahan ng dragon. Bunso, kamusta ka na? Nabalitaan ko kasing madalas kang pumupunta sa mga mapanganib na lugar ngayon. Siguradong ang dami mo nang nakuhang mga pambihirang kayamanan dyan, no? At tutal, nag-anyo ng tao ang alaga mong espiritu. Sayang lang kung itatabi mo ang ganyang karaming kayamanan. Mabuti pa, ipahiram mo muna sa senior sister mo. Kapag naging dragon na si Shuyu, dodoblehin ko ang ibabayad sa iyo. Anong tinitingin-tingin mo? May mali ba sa mga sinabi ko? Kahit pa isang Qingluan ng spirit beast mo, hindi pa rin sigurado na magiging isa siyang tunay na phoenix. Iba si Shuyu sa spirit beast mo. Dumadaloy sa kanya ang dugo ng isang gintong dragon. Ngayon, kailangan na lang niya ng tamang pagkakataon para maipakita ang kanyang tunay na lakas at mangibabaw sa lahat. Kung ganoon pala kagaling si Shuyu, bakit hindi nyo na lang isama si Shuyu at mismong pumunta sa mahiwagang lupain para maghanap ng kayamanan? Naaalala ko na. Siguro sapat na ang pagpapanggap na pulubi ni Shuyu para makapanghingi ng maraming mahiwagang gamot mula sa mga kasamahan natin. Kaya natural lang na hindi mo na siya kailangang dalhin pa sa labas para magdusa sa paghahanap sa mahiwagang lupain. Jiang Bingqing. Ang lakas ng loob mong kausapin ako sa ganyang tono. Wala ka na bang respeto sa akin bilang senior sister mo? Ha? Maghintay ka lang, Jiang Bingqing. Kapag naging dragon na si Shuyu, titiyakin kong magsisi ka.
Ang makita kang ganyan kaawa-awa, senior sister, ay talagang nakapagpapasaya sa akin. Lahat ng mga disipulo na may kasunduan sa isang spirit beast, magtungo agad sa plaza at magtipon-tipon. Sa mga nakalipas na araw, ang pagsasama ninyo ng inyong mga spirit beast ay nakita kong lahat, at labis akong natutuwa sa inyo. Kamakailan lang ay may nagbukas na bagong mahiwagang lupain. Pagsapit ng oras, isasama ninyo ang inyong mga spirit beast sa paglalakbay, upang masubak din ang naging bunga ng inyong pagsasanay. Opo, Master. Sa nakaraan kong buhay, nangyari rin ito. Pero noong panahong yon, wala pa kaming kasunduan ni Shuyu. At hindi rin ako nagsanay ng dual cultivation technique, kaya naiwan lamang ako sa loob ng sekta. Sa wakas, ngayon ay makakasama na rin ako upang palawakin ang aking kaalaman. Anong ipinagmamalaki niya? Nagbagong anyo na ba si Shuyu? May nakalimutan ka ba? Ano yun? Nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Naalala ko na. Noong huli tayong bumalik mula sa pagsasanay sa mahiwagang lupain. Pagod ako at antok na antok ng gabing iyon. Pero ayaw magpaawat nitong si Giuli. Kinukulit ako kung kailan ko raw siya formal nakikilalanin bilang kabiyak. Kaya pala. Dahil dito. Guro. Gusto ko po sanang maging kabiyak si Giuli. Kaya formal ko po itong ipinagpapaalam sa inyo, guro. Mabuti. Napakabuti. Pagbalik ninyo mula sa pagsasanay sa mahiwagang lupain, ako mismo ang mag-aayos ng isang marangyang seremonya para sa inyo. Matutulog ka ba o hindi? Kung hindi, lumayas ka na rito. Hindi pa nga tayo magkabiyak, ganyan ka na agad kataray sa akin. Porket nakuha mo na ako, hindi mo na ako papahalagahan. Hindi naman sa hindi kita pinapahalagahan. Maaga pa tayong aalis bukas papunta sa mahiwagang lupain. Hindi natin alam kung anong panganib ang naghihintay sa atin doon. Mas mabuting matulog na tayo ng maaga para makapagpahinga. Kung ganoon, kailangan mong bumawi sa akin. Bakit wala pa si ate? Hindi na ba siya sasama sa mahiwagang lupain? Baka hindi pa sila magkasundo ng kanyang alagang espiritu. Imposible yan. Malinaw na dumalo si ate sa pagpupulong kahapon. Kaya siguradong papasok siya sa mahiwagang lupain ngayon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang tagal niya. Alagang espiritu ba yun ni ate? Siya ba yung isdang karpa? Totoo nga na mayroon siyang dugong gintong dragon. Ang bilis niyang nag-anyong tao. Baka sa susunod, maging isa na talaga siyang ganap na dragon. Napakagaling talaga kumilatis ni ate. Sa hitsura niya, parang matutumba na siya sa kaunting ihip ng hangin. Ang bagal pa niyang maglakad at parang nanghihina. Siguro dahil bago pa lang siyang nag-anyong tao, kaya hindi pa siya sanay maglakad gamit ang sariling mga paa. Syempre naman, araw-gabi ko ba naman siyang inalagaan ng mga pambihirang yaman. Kaya ngayong nag-anyong tao na siya, bakas na bakas sa kanya, ang pambihirang kakisigan. Sobrang layo sa itsura niya ngayon na hipan lang ay tomba na. Parang langit at lupa ang pinagkaiba. Sa ganyang lagay niyang naghihingalo. Nangangarap pa rin ba siyang makatawid sa lagusan at maging isang gintong dragon? Bakit ba siya nalang lagi ang tinitingnan mo? Mas gwapo ba siya sa akin? Hindi mo pa nga ako natititigan ng ganyan katagal eh. Oo na, sa iyo na lang ako titingin mula ngayon, ayos ba? Bingching, hinihintay mo ba ako? Bingching, bakit napakalamig ng puso mo sa akin? Nasara na ba ng bait ang taong ito? Hindi ko talaga maintindihan kung ano na naman ang iniinarte niya. Sa akin lang si junior sister. Pwede ba, huwag mo na siyang aakitin pa. Bingching, nagsisisi na ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Huli na nang maramdaman ko kung gaano kakabuti sa akin. Bakit kung kailan wala ka na, saka pa ako natauhan? Alam kong nasaktan ko ng husto ang puso mo. Pero ngayon, wala pa namang nangyayaring masama. Pwede bang magsimula tayo ulit? Iingatan at aalagaan na kita. Talayawin kita, at ipinapangako kung tayong dalawa lang sa habang buhay. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Ang liwanag pa ng araw, pero nananaginip ka ng gising dyan. Ang bingching na tinutukoy mo, hindi kaya siya ang bingching namin. Kung ganoon, malas mo naman, dahil katuwang ko na siya sa buhay. Nakakaawa naman ang walang sariling katuwang. At buong araw na lang pinagnanasaan ang pagmamay-ari ng iba, hindi ba?
Ang lihim na lugar na ito ay tinatawag na Wanling Abyss. Puno ito ng napakaraming mahiwagang yaman. Pero pugad din ito ng mga mapanganib at sinaunang halimaw. Kailangan ninyong makipagtulungan ng maayos sa inyong mga espiritual na alaga. Kumilos lamang kayo ayon sa inyong kakayahan. Tandaan, huwag na huwag kayong kikilos ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, andito ako. Dito sa loob ng lihim na lugar, walang sino man ang makakapanakit sa iyo kahit kaunti. Isa pala itong pambihirang soul condensing grass na minsan lang tumubo sa loob ng 100 taon. Kayang palakasin ng halamang ito ang kaluluwa ng isang tao. Napakalaki ng maitutulong nito sa pagpapalakas ng mga cultivator at ng kanilang mga espiritual na alaga. Napakaganda ng pagtubo ng soul condensing grass na ito. Sa isang sulyap, mukhang may ilang dosina nito. May nakatago sa ilalim ng maliit na damong bituin. Isa itong baging na kumakain ng kaluluwa. Kumakain ito ng kaluluwa ng mga kultibador. Tingnan mo ang laki nito. Mukhang 100 taon na itong nakaugat dito. Ito ang sagradong apoy ni Qingluan. Espesyal itong panlaban sa masasamang nilalang. Iyon ang pinakaubod ng baging na kumakain ng kaluluwa. Isa rin itong mahalagang sangkap sa paggawa ng Pyldores na pangtaboy ng kasamaan. Isang napakabihirang sangkap para sa gamot. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Wala iyon. Tungkulin kong protektahan ka. Tiyak na may nakatagong pambihirang kayamanan sa loob ng bulwagan ng Laksang Espiritu. Nasa ibabaw ng batong mesa sa loob ang katas ng dugo ng pulang dragon. Kunin na natin agad. Gamit yan, tataas pa lalo ang antas ng kapangyarihan mo. Buisit, bakit hindi tumalab? Ruyan, naalala kong mayroon kang anteng-anteng na pambasag ng harang. Nabigay pa ng ating guro. Bakit hindi mo subukan gamitin yon? Si Shuyo na nabuhay muli, ay syempreng alam kung paano sirain ang harang sa bulwagan ng Laksang Espiritu. Kaso, ayaw niyang ipagsapalaran ng sarili niya. Gusto niya lang gawing pain si Suruyan para subukan ito. Kahit pamamatay si Suruyan dahil sa harang. Gamit ang titulo ng kanyang dugo ng tunay na dragon. Hindi siya mag-aalalang mawala ng ibang kultibador na sisipsip sa kanya. Ang anteng-anteng na ito, ang huling alas ko para mabuhay na pinaghirapan kong makuha. Ayos lang. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Masyado naman kayong gaamen. Sa mga mumurahin nilang galawan. Gusto pa nilang pag-interese ng 10,000 taong katas ng dugo ng dragon. Kaya kung basagin ang harang na yan, mapapasa atin na ang katas ng dugo ng dragon na ito. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Jiang Bingqing, bakit kayo nandito? Sinasadya niyo ba kaming sundan? Bingqing, tulungan mo akong makuha ang katas ng dugo ng dragon, pakiusap. Basta tulungan mo lang ako. Pangako, aalagaan na kita ng mabuti. At hinding-hindi na kita iiwan ulit. Huwag kang ang dumikit sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Bingqing, paano mo nasasabi sa akin yan? Alam kong nagkamali ako sa nakaraang buhay ko. Pero sa buhay na ito, nagsisisi na ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Tama na, ang katuwang ko ay hindi dapat pinagnanasaan ng isang hamak na nilalang na tulad mo. Subukan mo pang magsalita. Sisirain ko yang ipinagmamalaki mong dugong gintong dragon, at hahayaan kitang habang buhay na maging isang ordinaryong isda sa mabahong kanal. Kami ang unang nakakita nitong dragon blood mushroom, kaya sa amin ang kayamanang ito sa tagong lupain. Ang mga ganitong bagay ay para lamang sa mga may kakayahan. Sa liit ng kakayahan mo, nangangarap ka pang angkinin ng 10,000 taong dragon blood mushroom. Kung hindi kami dumating ni GLE, siguro matagal ka nang namatay sa ilalim ng selyong ito. Ganito pala ang kapangyarihan ni Qingluan. Si Jieli ay isang sinaunang banal na halimaw. Alam niya ang maraming paraan para sirain ang mga selyo. Ang selyong ito ay parang walang kwentang bagay lang para sa kanya. Kung kaya ko lang siyang patayin, siguradong magiging madali ang landas ko sa pagiging isang dragon. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya kayang tapatan. Kailangan ko munang magmasid at maghintay. Sige na, kunin mo na ang dragon blood mushroom. Tamang-tama, kailangan pang magpagaling ng iyong kaluluwa.
Maraming salamat, Senior Sister at Ginoong Zuyu, sa pag-una niyo sa daan para sa amin. Malugod ko nang tatanggapin itong Dragon Blood Mushroom. Jiang Bingqing, lantaran ka ng nagnanakaw, ang katuwang ko. Ang anumang gustuhin niya ay pag-aari ko na rin. Paano naging pagnanakaw iyon? Kayo nga dyan ang may mababang antas ng kultibasyon. At marumi ang intensyon, kaya wala kayong karapatang maghangad sa kayamanan ng tagong lupain. Palalampasin ko ang mga buhay niyo ngayon. Pero subukan niyo pang manggulo. Huwag niyo akong sisihin kung wala akong aitetirang awa. Sa loob ng bulwagan, marami pang naiwang mga sinaunang kayamanan. Mga bihirang recipe para sa paggawa ng paeldores. Mga nawawalang pamamaraan ng kultibasyon, at iba't ibang mahiwagang kagamitan. Halika, tignan natin. Ang isang araw ng pagsasanay rito ay katumbas siguro ng 10 taon sa labas. Ang sining ng dual cultivation ng Beast Taming Sect ay naglabas ng pinakamatinding kapangyarihan nito ngayon. Ang aking espiritual na enerhiya at ang kay Jielie ay ganap na nagsanib, na walang tigil na dumadaloy sa aming mga katawan. Ang kanyang asol na sagradong apoy ay marahang nagpapagaling sa aking mga daluyan ng enerhiya, at ang lakas naman ng aking kaluluwa ay walang patid na nagpapataas sa kanyang antas ng kultibasyon. Nararamdaman ko na ang papalapit na pag-abante ko sa Nirvana Realm. Isang hakbang na lang at tuluyan na akong magiging isang phoenix. Bingqing, ngayong nandito ka. Tiyak na magtatagumpay ang pagiging phoenix ko. Kung kasama ko lang sana siya, hindi na sana ako nagdusa sa nakaraan kong buhay. Siguradong mapoprotektahan ko ang ating sekta, at mapoprotektahan ko ang aking sarili. Terra, magpatuloy na tayo. Pagyelo ng sanlibutan. Jielie, ngayon na. Nasa ibabang bahagi ng tiyan ang kahinaan niya. Masusunod, mahal ko. Mamatay kang halimaw ka. Nasaktan ka ba sa laso ng halimaw na yon? Dahil nasa tabi kita, nidulo ng damit ko, hindi niya nahawakan. Isa itong beast core ng halimaw na malapit na sa soul formation stage. Perpekto itong gamitin sa paggawa ng giant spirit peel. Sa buong paglalakbay natin, halos mapuno na ng mga gamit ang storage bag ko. Basta't gusto mo. Lahat ng mga kayamanan dito sa Secret Realm, kukunin ko para sa'yo. Isa itong 1,000 taong gulang na, Purple Snow Dragon King Ginseng. Isa itong sagradong halamang gamot na nakakapaglinis ng buong katawan. May 2 dagang kanina pa sumusunod sa atin. Hindi pa ba kayo lalabas dyan? Jiang Bingqing, kami ang unang nakakita sa Purple Snow Dragon King Ginseng na yan. Hindi mo ba alam ang patakaran na kung sino ang nauna, sa kanya yan? Suruyan, ang kapal din naman ng mukha mo. Ano, kanina pa kayo nagtatago dyan sa malamig na sapa, pero wala naman kayong ginawa. Natatakot kasi kayo sa nakal-alasong ahas sa loob, di ba? Ngayong napatay na namin ang ahas. Bigla kayong lalabas para agawin yan. Bingqing. Mali ang iniisip mo kay Ruyan, masyado lang siyang nagmamadali. Alam mo naman na nanghihina ako ngayon dahil sa pagbabagong anyo ko. Kaya kailangan ko ang pambihirang gamot na ito. Pwede bang ipaubaya mo na lang sa akin yan? Kapag ibinigay mo yan sa akin, sa oras na maging gintong dragon na ako, ipapangako kong gagawin kitang katuwang na asawa, at kapantay ng posisyon ni Ruyan. Ano sa tingin mo? Puro burek ba mula sa imbornal ang laman ng utak mo? Sa itsura mong yan na mukhang patay na isda na wala ng lunas. Nangangarap ka pa rin maging isang dragon, gumising ka nga. Nandidiri akong makita ang pagmumukha mo. Jiang Bingqing, binibigyan na nga kita ng halaga, nagmamatigas ka pa. May dugo kaya ako ng gintong dragon. Bakit nakikipagdaldalan ka pa sa kanya? Habang ubos pa ang lakas nila sa pakikipaglaban sa makamandag na sawa kanina, sabay-sabay tayong umatake at tapusin na sila. Bawiin natin ang pambihirang gamot. Gusto nyo talagang mamatay ha? Dahil masyado silang atet na mag-abot ng regalo, hindi naman maganda kung tatanggihan natin ang kabaitan ng mahal nating senior. Kunin na natin ang bayad sa pagod natin. Tama ang sinabi mo, mahal ko. Masyadong mapanganib ang tagong mundong ito. Kaya mas mabuti sigurong tayo na ang mag-ingat ng mga kayamanan nila. Anong gusto mong gawin? Jiang Bingqing, ako ang senior mo. Nagbibiro ka ba, senior? Bakit naman kita sasaktan? Napansin ko lang kasing punong-puno na ang sisidlan mo ng mga gamit. At baka mabaali yan ng maseselan at mamahalin mong mga buto dahil sa bigat. Tutulungan lang kitang bawasan iyan kahit papaano. Bingqing, may kasabihan nga na may halaga ang pinagsamahan ng isang mag-asawa. Kahit hindi man tayo formal na ikinasal. Nagmahalan din naman tayo noon. Huwag ka namang maging ganito kawalang puso. Tumahimik ka nga. Kapag nagsalita ka pa ng kahit isang salita, bubunutin ko talaga isa-isa ang mga kaliskis mo. Ito lang, nakakagulat naman kung gaano kayo kadukha.
Ang mga bagong pisa ang inakay sa tribo naming Qingluan. Mas mahal pa ang mga damo sa pugad nila kaysa sa mga gamit na ito, suruyan. Nakakaawa ka naman bilang isang nakatatandang disipulo para lang buhayin ang isdang yan. Kahit dito sa loob ng tagong lupain, namumulot ka lang ng mga basurang ayaw na ng iba. Hahaha, Jiang Bingqing. Jiuli, tingnan ko lang kung saan pa kayo tatakbo ngayon. Sa itong sinaunang bitag, isang kopya ng pormasyong pandakip ng dragon. Gumastos kami ng malaking halaga para mabili ang kagamitang ito sa isang lagalag na mandirigma. Ngayong araw, tubuan man kayo ng pakpak, hindi kayo makakatakas. Kapag natunaw na kayo ng pormasyong ito, lahat ng kayamanan ninyo ay mapupunta na sa amin. Jiang Bingqing, lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon. Ibigay mo sa akin ang mahiwaga mong pananggalang. At baka sakaling buo ko pang maiwan ang bangkay mo. Anong tingin mo sa pormasyong ito? Puno ng butas. Hindi man lang nakatago ang pinakapusod nito. Isang insulto na tawagin itong porma sayon. Ang titigas talaga ng ulo nyo. Paganahin nyo na yan, kayo talaga. Oh. Oh. Aray, ang mukha ko. Sira na ang mukha ko, Li Qing. Mali ako, hindi na namin uulitin. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi tayo nagkaintindihan. Naglagay kayo ng bitag sa hating gabi, tapos tatawagin mong hindi pagkakaunawaan. Mukhang kanina habang hawak nyo ang plato ng porma sayon. May tinago pa kayong yaman, ha? Huwag. Pero yan ang perang inipon ko pambili ng mahalagang gamot. Suruyan. Ay, suruyan. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Para lang sa mabahong isdang yan. Inubos mo ang lahat ng ipon mo para lang bumili ng basurang porma sayo na to. Ang pambubugbog sa inyo ngayon ay magsisilbing leksyon. Sa susunod na umulit pa kayo, itong bangin ng libong kaluluwa ang magiging libingan nyo. Jiuli, tayo na. Huwag nyo nang dumidumihan ang paningin ko. Ang pagsubok na ito sa tagong lupain ng bangin ng libong kaluluwa, kahit na dumaan kayo sa matitinding panganib, nakabalik pa rin kayong lahat ng ligtas at buo, at bawat isa sa inyo ay nakakuha ng kani-kanyang biyaya. Kaya bilang inyong guro, labis akong natutuwa. Mahaba pa ang landas ng kultibasyon. Inaasahan kong isa sa buhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa lihim na kaharian, upang itaas ang karangalan ng ating sektang tagapagpaamo ng halimaw. Masusunod po, guro. Sa wakas, nakalabas din tayo. Sa buhay na ito, hindi ko lang sisiguruhin ang tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Para maging isang tunay na phoenix, gusto ko ring magkaroon ng karapatang tumayo sa kanyang tabi. Ang mga trahedya at pait ng nakaraang buhay, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari pa sa kanya. Guro, mayroon po sana akong hiling. Sana po ay pagbigyan ninyo ako rito mismo. Bingqing, napakahusay ng ipinakita mo sa lihim na kaharian ngayon. Sabihin mo lang kung ano ang iyong kahilingan. Bago po ako pumasok sa lihim na kaharian, nasabi ko na po sa inyo ang nilalaman ng aking puso. Ngayong matagumpay nang natapos ang ating pagsubok, sa gitna ng mga panganib, lalong lumalim ang pag-iibigan namin ni Jiuli. Nagkaisa na po ang aming mga puso. Kaya ngayon, nakikiusap po ako na tuparin ninyo ang inyong pangako. Pagbalik natin, idaos na po ninyo ang aming kasal ni Jiuli. Matagal ko na pong iniibig si Bingqing. Siya lang ang pakakasalan ko sa buong buhay ko. Kung magiging katuwang ko siya, ibibigay ko ang buong lakas at yaman ng lahi naming Qingluan. At poprotektahan ko siya habang buhay, kahit 1,000 beses pa akong mamatay. Nakikiusap po ako, pinuno ng sekta, pagbigyan ninyo kami. Mabuti, napakabuti, bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Isang pag-iibigang itinakda ng langit. Matagal ko na itong ipinangako sa inyo. Ngayong sinabi ninyo ito sa harap ng lahat, idinedeklara ko rito na babalik na tayo agad sa sekta. Gagamitin natin ang buong lakas ng sekta para ihanda ang seremonya. Pipili tayo ng magandang araw para idaos ang inyong banal na kasal. Magpapakasal siya sa ibong iyan. Hindi. Hindi ito maaari. Hinding-hindi maaari. Noong nakaraang buhay, ako lang ang nakikita at mahal niya. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng mga kayamanan at pambihirang gamot. Para sa akin, handa niyang itaya pati ang sarili niyang buhay. Paanong magpapakasal siya sa iba? Ako ay isang gintong dragon. Ako ang itinadhanang tunay na hari ng mga dragon. Nagtatampo lang siya sa akin. Diba? Anong karapatan niya? Ang malanding Jiang Bingqing na yan. Anong karapatan niyang makuha ang ganoon kalakas na lalaki? Ang lakas ni Jiuli ay nirerespeto kahit ng ating guro. Ang tindig niya habang inuubos ang mga kalaban sa lihim na lupain ay napakabangis at nakakapangilabot. Iyan ang isang tunay na malakas.
Bakit ko pa kasi pinili noon? Ang basurang ito na nahihirapan pang mag-anyong tao. Kung ako sana ang naunang makipagkasundo kay Qing Luan. Kung ako ang nakatayo roon, at tumatanggap ng mga mapang inggit na tingin ng buong sekta, ay ako sana, Jiang Bingqing. Inagaw mo ang kaluwalhatiang dapat ay akin. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Bingqing, hindi kayo maaaring maging magkabiyak sa paglilinang. Hindi ako papayag. Shuri. Masyado ka bang nagbabad sa mabahong kanal ng lihim na lupain? At puro putik na yang utak mo. Kung sino man ang gusto kong pakasalan. Wala kang karapatang manggialam. Isa ka lang hamak na espiritong hayop ng isang tagalabas. Lumayas ka dyan. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan, Bingqing. Ha? Bingqing, alam kong galit ka lang sa akin. Sinadya mong kumala sa ugnayan natin sa harap ng buong sekta, para inisin ako. Para saktan at pukawin ang atensyon ko, di ba? Inisin ka, ang kapal din naman ng mukha mo para isiping ganyan ka-importante. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko namang mahalaga pa rin ako sa'yo. May dugo akong gintong dragon. Bumalik ka lang sa tabi ko, at ibigay mo sa akin ang mga pambihirang kayamanang nakuha mo sa lihim na lupain. Ibigay mo sa akin at magiging isa akong tunay na dragon kaagad. Ano ba yung hamak na ibon na yan? Kahit gaano pa siya kalakas, isa pa rin siyang hamak na ibon. Ako ang magiging hari ng mga dragon sa hinaharap. Basta't magkasama tayo. Gagawin kitang reyna ng mga dragon balang araw, Shuyu. Hanggang kailan mo babalak lokohin ang sarili mo? Dugong gintong dragon. Sa ganyan mong, itsurang sakiti na kahit ang lumipad sa hangin ay hirap ka. Ni isang balahibo ni Jieli, hindi mo mapapantayan. Para sa akin, isa ka lang walang utang na loob. At makasariling mabahong karpa. Nabulag ako sa nakaraang buhay ko. Pero sa buhay na ito, nandiriri ako sa tuwing makikita kita. Subukan mo pang lumapit o kulitin ako. Bubunutin ko ang mga litid mo at babalatan ko ang mga kaliskis mo ngayon din. Hindi ako naniniwala, sa akin ka lang dapat. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa kanya. Ang mapapangasawa ko ay pinagnanasaan ng isang hamak na bulate sa putik na katulad mo. Kapag tiningnan mo pa siya ulit gamit ang nakakadiri mong mga mata, kahit isang sulyap lang. Kung susubukan mong gumapang palapit kahit isang dangkal, dito mismo sa lagusan ng Tagong Kaharian, unti-unti kong sasaidan ng nakakatawang patak ng pekeng dugong dragon sa katawan mo, at susunugin ko ang kaluluwa mo sa tunay na apoy sa loob ng 10,000 taon. Jiang Mingqing, sumusobra ka na. Alaga kong espiritual na hayop si Zuyu. Lagusan ito ng Tagong Kaharian. Hindi pa nakakalayo ang ibang mga kasamahan natin. Lakas ng loob mong manakit ng alaga ng iba sa harap ng maraming tao. Alaga mo pala yan, senior sister. Dapat hinihigpitan mo ang tali ng aso mo para hindi siya nagwawala at nangangagat ng kung sino-sino. Sa bagay na bagay naman kayong dalawa. Ang isa ay walang silbi. At ang isa ay bulag na pumupulot ng basura. Senior sister, bantayan mo sanang mabuti ang pangarap mong tunay na dragon. Huwag na huwag mo siyang hahayaang mamatay. Dahil sa seremonya ng kasal namin ni Jieli, inaasahan kong pupunta kayong dalawa sa isang sulok para manghingi ng maiinom. Tama ang sinabi mo, mahal ko. Ang pag-aaksaya ng oras sa mga basurang ito ay sisira lang sa maganda nating araw. Tayo na, bumalik na tayo sa ating angkan. Simula nang makabalik sila mula sa Tagong Kaharian, araw-araw na lumalala ang relasyon niya kay Zuyu. Dahil nawala na ang mga pagkakataong nagbubuklod sa kanila sa loob ng kaharian, tuluyan nang lumabas ang tunay nilang mga kulay. Bakit nanginginig ang mga kamay mo, ate? Naisip ko lang na napakaswerte mo. Para makuha ang ganyang pagmamahal mula kay Qing Luan. Hindi tulad ko, na nakatali sa isang taong walang kwenta. Huwag na. Ako na lang. Anong tinatagal-tagal mo?
Magsisimula na ang seremonya. Kapag pinalampas natin ang tamang oras, at magalit ang ating guro, sa tingin mo ba makakaligtas ka? Shuyu, hindi mo pa rin ba nagagawa ang mga Paeldores para ngayong araw? Kaya pati ang mga kailangan natin, hindi ko makuha. Sa baba ng level ng kapangyarihan mo, 108,000 milya pa ang layo mo bago ka maging isang tunay na dragon. Wala ka na bang ibang ginawa kundi ang utos-utusan ako? Kung hindi ka lang sana walang kwenta, kahit ang mga taga-syudad ay hindi mo man lang matalo. Sa lihim na kaharian, hindi ba't ikaw ang nagpumilit na makipag-isang dibdib sa akin? Hindi sana ako nahihirapan ng ganito dahil sa'yo. Sa nakaraan kong buhay, nagkutsabahan sila para wasakin ang ating sekta. Pero ngayon, dahil wala na ang tulong ko, isa na lang silang pares ng mga taong puno ng galit sa isa't isa. Ang makita silang ganito, ay nararapat lang sa lahat ng ginawa nila. Tapos na ang seremonya. Hahaha, umuulan ng mga pagpapala mula sa langit. Ang ganitong himala ng kalikasan ay isang magandang senyales para sa ating sekta na minsan lang mangyari sa loob ng 100 taon. Bingching, kayong dalawa ay tunay na itinakda ng langit. Ito ay isang napakalaking biyaya para sa ating kapatiran. Bingching, napakaganda mo. Akala ko noon, sa panaginip ko lang mangyayari ang araw na ito. Shaolin, hindi ko rin inasahan ito. Matapos ang lahat ng panganib na pinagdaanan natin, makakaranas pa pala ako ng ganitong kaligayahan at kapayapaan. Sa nakaraan kong buhay, wala akong nagawa kundi ang panoorin kang magdusa habang nakatago sa puno ng watong. Wala man lang akong maitulong. Pero ngayon, sa wakas, asawa na kita. Bingching, sumusumpa ako sa ngalan ng kalangitan na sa buhay na ito, at sa lahat ng susunod ko pang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, hinding-hindi kita pababayaan. Kapag sinira ko ang sumpang ito, mawawasak ng tuluyan ng kaluluwa. Huwag kang magsalita ng ganyan sa habang buhay nating sumpaan. Ikaw lamang ang aking itinakda. Sa buong buhay na ito, nais ko lang manatili sa iyong tabi. Ikapitong rurok ng espiritual na kapangyarihan. Hindi ko akalaing napakabilis kong makaakyat ng antas. Talagang nakakamangha ang angking galing mo, mahal ko. Ang banal mong pangangatawan para sa paghubog kasama ng aking sinaunang asul na phoenix ay talagang itinadhana ng langit. Ang mga hindi nakikitang tanikala sa aking katawan na pumipigil sa aking pag-angat ay tila lumuwag na naman ngayon. Hindi naman talaga ako ganoon kagaling. Masyado lang talagang mapusok ang asul na phoenix mo. Kaya pati ang daloy ng aking espiritual na enerhiya ay bumilis ng ilang ulit. Sa ganitong bilis, wala pang 3 taon, maaari ko nang subukang abutin ang antas ng mga Diyos. Kung gayon, simula ngayon, araw-araw na akong sa isamang magsanay sa iyo ng ilang oras pa, para matulungan kang makaakyat ng antas ng mas maaga. Puro kakalokohan. Malamig ang hangin sa gabi. Kahit na mayroon kang kapangyarihan ng yelo, huwag ka pa ring magpabeya sa lamig. Habang pinapainitan ako ng tunay na apoy ng iyong phoenix, paano naman ako lalamigin, Jieli? Walang panlilinlang, walang pagdududa. Sana manatiling ganito kapayapa ang ating mga araw. Basta't nanaisin mo, bibigyan kita ng isang langit na laging payapa. Walang sino man sa mundong ito ang maaaring manggulo sa katahimikan mo. Kampana iyon ng pagtitipon mula sa ating sekta. Tumunog ito ng 3 beses. Hudyat ito na magsisimula na ang paligsahan ng sekta na nagaganap tuwing 3 taon. Tayo na. Tingnan natin kung anong bagong pakulo mayroon ng paligsahang ito.
Ang paligsahan ng sekta na ginaganap tuwing ikatlong taon ay opisyal nang magsisimula ngayon sa landas ng pagsasanay. Ang pakikipaglaban kasama ang inyong mga espiritual na halimaw ang siyang pundasyon ng ating sekta. Sa paligsahang ito, hindi lamang ang antas ng inyong pansariling kapangyarihan ang susubukin, kundi pati na rin ang ugnayan ng inyong kaluluwa sa inyong mga espiritual na halimaw, at ang samahan sa mismong laban. Nabalitaan mo ba, yung pabuya sa paligsahang ito, ay wala pang katulad sa laki. Siyempre, narinig ko yan. Basta makuha ang unang pwesto, tiyak na angat agad ang buhay, upang hikayatin kayong magsikap na maging isang immortal. Ang magkakamit ng unang pwesto sa paligsahang ito, ay hindi lang makakatanggap ng sinaunang pamamaraan na mismong ituturo ko, ang naiwang bahagi ng pamamaraang Yushen, kundi papayagan ding pumasok sa bulwagan, upang kunin ang nakatagong mga pambihirang kayamanan at bahagi ng pamamaraan. Isa yung walang katumbas na pamamaraan na aabot hanggang sa pinakamataas na antas. Mga pambihirang kayamanan na libong taon na. Yung alaga kong baboy na nasa ika-4 na antas, isiguradong magiging isang makapangyarihang halimaw. Jieli, narinig mo ba yon? Ang katawan mong muling isinilang ay papasok sa taguan ng yaman na yon, para hanapin ang 2,000 taong gulang, na halamang dugo ng Phoenix kung mapapasakamay natin ito. Isa lang naman itong unang pwesto sa paligsahan. Kung gusto ng mahal ko ang halamang dugo ng Phoenix na iyon, kukunin ko yan para sa'yo, dito sa arena. May makakapigil pa ba sa'yo? 1,000 taon na kayamanan, Zuyu, narinig mo ba yun? Basta makuha natin ang halamang gamot na yun, maibabalik mo na ang nasirang lakas ng dugo mo sa loob ng lihim na lugar. Makakapag-ibang anyo ka agad at aabot pa sa antas ng gintong dragon, Ruyan. Kailangan kong mapanalunan ng kayamanang ito. Hindi ako papayag na ang hampas lupang yun ay tapakan ako sa ulo. Hindi tayo pwedeng lumaban ng harapan sa kanila, Ruyan. Yung pulbos na nag-aalis ng lakas na binili mo sa palihim na pamilihan noon, dala mo ba? Oo, dala ko. Kailangan lang nating humanap ng pagkakataon para malagyan sila kahit konti, at sa ibabaw ng entablado. Tingnan ko lang kung makakapagyabang pa ang pangit na ibong yon. Magsisimula na ang paligsahan. Lahat ng mga disipulo lumapit para bumunot ng pwesto. Tara na. Kunin na natin ang unang pwestong nakalaan para sa atin. Senior sister, bakit hindi mo yata dinala ang alaga mong isda rito? Para siya pa ang lumaban. Hindi pa kayo karapat-dapat. HMP, baka naman hindi lang talaga sumusunod sa'yo. Isang hamak na inner disciple lang, pero ang lakas na ng loob mong magyabang. Aagawin mo pa sa akin ang pwesto sa finals. Sumuko ka na habang maaga pa, bago palapain ng tigre ko ang alaga mong spirit beast, at tuluyang sirain ang pundasyon ng kultibasyon mo. Senior Sister Jiang, kung ginagamit mo pa rin ang pangalan ng dating pinuno ng sekta, at ang pagiging paborito niya para manakot ng iba, nagkakamali ka ng malaki. Baka nga matagal na yang gutom kaya hindi na makalakad ng maayos. Ang kapal ng mukha mo, sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Lapain mo siya ngayon din. Ang kamay ko. Maawa ka, maniwala ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka rito. Anong ginagawa mo? Bumalik ka rito, wala kang kwentang hayop. Tingnan nyo, karma ang tawag dyan. Kahit ang sarili niyang spirit beast ay diring-diri sa kanya, haha, ha. Kahit langaw siguro sa inner sect, hindi niya matalo. Kahit isang inner disciple, hindi niya kayang talunin. Nandamay pa sa kahihiyan. Isa talaga siyang basura. Shuri, huminto ka dyan. Anong karapatan mong pandirihan ako? Kung hindi lang dahil sa pag-aalaga ko sa'yo, huwag kang umalis. Junior sister. Daos GLE. Alam kong napakalakas ninyong dalawa, pero para sa gantimpala ng kompetisyon ng sekta, ako, na inyong senior brother, ay ibibigay ang lahat ko ngayon. Walang sinasanto ang labanan, kaya mag-ingat kayong dalawa. Ang Black Iron Rhino ni eldest senior brother, ay kilalang walang kapantay ang depensa. Sagasaan mo sila. Durugin mo ang pangit na ibong yan. Masyado kang formal, eldest senior brother. Sa kompetisyong ito, kailangan nating gamitin ang sarili nating lakas. Pakiusap, ipakita mo sa akin ang galing mo. So good, itim na bakal. Kakarampot na lakas, nagmamarunong pang umilo.
Paanong nangyari to? Kahit mahiwagang sandata, hindi maputol ang paa ng itim na bakal. Itim na bakal, lumaban ka. Ilabas ang depensa ng lupa. Tapos na. Ang lakas ni kapatid na Giuli. Hinding-hindi natin mapapantayan. Bunsong kapatid, kayo ang nanalo. Salamat sa pagpapaubaya, Kuyang Guro. Bunsong kapatid, sadyang napakalakas ng kapangyarihan ni Giuli. Sumusuko na ako. Ha. Ang mga sumunod na laban ay wala nang naging kahirap-hirap. Nilagpasan namin ni Giuli ang lahat ng nakaharap namin. Ang aking mahika ng yelo ang pumipigil sa kalaban. Habang ang tunay na apoy naman ni Giuli ang nagsisilbing pangunahing atake. Dahil sa aming sumpaan ng kaluluwa, nagkakaisa ang aming isipan. Ang ganitong perpektong samahan, ang nagpamangha sa lahat ng mga disipulo at guro na nanunood. At ang makakalaban namin ay walang iba kundi sina Suruyan at Shuyu. Hindi ko alam kung anong maruming pandaraya ang ginamit nila para makapasok sa huling laban. Jiang Bingqing at Giuli, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo na ang dugo ng gintong dragon ng rehiyon ng Niebe ay hinding-hindi mapapantayan ng hamak na lahi ninyo. Dingqing, kung susuko ka na ngayon at babalik sa tabi ko, palalagpasin ko ang buhay ninyo. Kapag naging isang ganap na dragon na ako, gagawin kitang reyna ng mga dragon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman at karangyon. Hindi ba't daang beses na mas mabuti yan kaysa sa pagsunod sa asul na ibong yan? Alam ng lahat. Na isa ka na lang walang kwentang palamunin ngayon. Tapos ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Ang kapareha ko ay hindi ko hahayaang bastyusan ng isang basurang tulad mo, ngayong araw. Ipapatikim ko sa iyo ang napapala ng mga nagmamarunong. Napakahina ng kapangyarihan mo. Nakakaawa ang kakarampot na gintong liwanag na yan. Wala man lang ni Kay titing na lakas. Ruyan, pigilan mo muna sila. Titatawagin ko si Master para humingi ng hustisya. Duwag ka, Shuyuan. Iniwan mo talaga ako. HMP. Gusto mong tumakas, yung pinagmamalaki mong dangal ng gintong dragon araw-araw. Nasa mga binti mo lang ba para sa pagtakbo? Ang binti ko. Kayo mismo ang nagpumilit na umakyat sa arnang ito. Kaya ngayong nandito na kayo, tapusin natin ang laban ayon sa mga patakaran. Hindi ganoon kadaling tumakas. Hindi pa ako sumusuko. Junior sister. Nabulag ako. Ako'y nalinlang ng basurang ito. Parang awa mo na, alang-alang sa sekta natin, huwag mo akong patayin. Ang lakas ng loob mong tawagin akong basura. Jiang Ling, Mingjiwi. Ang lakas ng loob niyong hiyain ako. Hiyain ang aking dugong dragon. Sa oras na mag-anyong dragon ako, sisiguraduhin kong magkakadurog-durog ang mga katawan nyo. Titiyakin kong hindi kayo mamamatay ng tahimik. Malapit na ang katapusan mo, pero nagagawa mo pa ring magsalita ng ganyan sa kanya. Subukan mo pang bastyusin, o magsabi ng kahit isang masamang salita, sa susunod na talim ng hangin. Hindi ko na palalampasin ang buhay mo. Haha. Haha. Hahaha. Bingqing, Jieli, ang ipinakita nyo ngayong araw ay talagang hindi ba maigo sa inyong master. Ito ang sinaunang sining ng Beast Taming Harmony. Pati na rin ang isang pambihirang Nirvana Pill. Pagbutihin nyo ang inyong pag-insayo mula ngayon, at huwag nyong bibigwin ang tiwala ng ating sekta. Pambihira ang Nirvana Pill na ito. Malaki ang maitutulong nito para patatagin ang kapangyarihan ko sa Nirvana. Ito mismong kayamanan na ito ang kailangan ko para maging isang Phoenix. Sabi nga nila, nakuha ko ito ng walang kahirap-hirap. Sa tulong nito, mas magiging ligtas at sigurado na ang landas mo patungong Nirvana. Dapat sa atin ang 1,000 taong kayamanang iyan. Isang pambihirang Paeldores.
Talo ka na nga, hindi ka pa ba nahihiya sa ginawa mo? Tara na, bilis. Pagkatapos ng malaking kompetisyon, ang reputasyon ninyong dalawa sa sekta ay wala nang makakapantay. Umaasa ang inyong guro na balang araw ay pamumunuan ninyo ang sekta ng mga tagapag-amo, patungo sa tugatog ng tagumpay. Ngunit, papalapit na ng papalapit ang araw ng nirvana ni Giuli. Kahit nasiksik sa espiritual na enerhiya ang sekta natin, hindi pa rin ito sapat para suportahan ng isang sinaunang banal na ibon, na makumpleto ang kanyang transformasyon. Kung ipipilit niyang basagin ang kanyang hangganan dito, may malaking panganib na siya ay bumagsak at mamatay. Ang mga pangaral ng pinuno ng sekta ay palaging tatandaan ni Giuli, kahit na mahaba at malayo ang aming lalakbayin, at hindi tiyak ang mga panganib na naghihintay. Basta't kasama ko si Bing Ching. Wala akong aatrasang kahit na anong unos. Mabuti. Humayo na kayo. Palaging naririto ang sekta para suportahan kayo. Tayo na, nasa unahan ng ating landas. Bing Ching, babasagin ko ang baluti niya. Isang hiwa sa lalamunan. Ang sobrang lamig ng enerhiya mula sa espiritual na core ng Yelong Dragon na ito ay tamang-tama para palamigin ang nag-iinit mong internal na enerhiya. Ito ay ang sagradong pulang prutas na 1,000 taong gulang. Ang espiritual na enerhiya nito ay napakalakas at walang patid. Ang iyong kapangyarihan sa huling yugto ng Nascent Soul ay tuluyan na ring naging matatag. Ngayong protektado ka na nitong sinaunang baluti ng pagong. Kung makakaengkwentro man tayo ulit ng halimaw na tulad ng Yelong Dragon na iyon, mas magiging panatag na akong hayaan kang makipaglaban ng malapitan. Kapag tayong dalawa ang nagsama, wala tayong hindi mapapasok na lihim na kaharian sa buong mundo. Huwag ka nang umiwas. Sira ka talaga. Alam mo namang may sugat ka rin. Pero nagmamatigas ka pa rin dyan. Sinong mag-aakala na ang kagalang-galang at sinaunang, banal na ibong Qingluan, ang napakadakilang si Giuli na hindi apektado ng anumang makamundong bagay, ay nandito ngayon sa isang kuweba sa gitna ng kawalan, at nagpapakahirap na ipagluto ako ng sabaw. Wala akong pakialam sa iisipin ng iba, basta ba nasisiyahan ng aking mahal na asawa sa kinakain niya. Itong mga kamay kong kayang kumontrol ng tunay na apoy ng langit at lupa, ay ayos lang kahit gamitin ko pa para ipagpakulukan ng lugaw. Giuli. Sa buong paglalakbay nating ito, nasaksihan natin ang mamban at maulap na Jiangnan. Nadaan din natin ang malawak na disyerto sa Hilaga. Naakyat natin ang pinakatuktok ng bundok Tai, at nakatawid sa mga mapanganib na bangin ng bundok Hua. Ang pinakamagagandang tanawin sa mundong ito. Parang nakita na yata nating lahat. Marami mang magandang tanawin sa mundo. Pero para sa akin, wala pa rin silang panama sa taong nasa harap ko ngayon. Dati, akala ko ang landas patungo sa pagiging immortal ay mahaba at malungkot, na puno ng panganib sa bawat hakbang. Pero nitong mga nakaraang araw, palagi tayong magkasama sa loob ng mga mapanganib na sikretong lupain. Magkasandig ang ating mga likod, at sabay na hinaharap ang kamatayan. Bigla ko tuloy naisip, basta't kasama kita. Kahit gaano kahirap ang daan, nagiging napakagandang tanawin na rin ito. Ang ugnayan nating dalawa, pakiramdam ko, mas lumalim pa kaysa dati.
Ming Ching. Napapansin mo ba ang mga pinakamikinang na bituin na yan sa langit, sa aming mga lahi ng Qingluan? Alam mo ba kung ano ang sinisimbolo ng mga yan? Ano nga ba? Noong unang panahon, ang pinakaunang Qingluan na isinilang sa mundong ito, para lang mahanap ang kanyang mamahalin. Bakit? May gusto ka bang sabihin? 有什么想说的话吗？ Bing Ching, sumagi ba sa isip mo? Kung bakit sa umpisa pa lang, nahulog na agad ang loob ko sa'yo, at kung bakit ganito na lang kabuo ang tiwala ko, kahit may mga tanong din ako, hindi na lang ako nagtanong. Alam ko kasi, sa ganyang seryoso niyang itsura, siguradong may sarili siyang malalim na dahilan. Noong ika-7 buwan, sa araw na makipagkasundo ka sa iyong spirit beast, tahimik lang kitang pinapanood mula sa itaas ng puno ng Watong. Ikaw noon, napakaganda ng iyong mga mata, at may napakabuting puso. Sa sandaling iyon, tuluyan na akong nahulog sa iyo. Ako ay isang sinaunang Qingluan, na nabuhay na ng 10,000 taon. Sanay na akong makakita ng mga panlilinlang sa mundong ito. Sanay na rin sa mga cultivator na sumasamba sa kapangyarihan. Puro pansariling interes lang ang iniisip, pero hindi pa ako nakakita ng taong kasing dalisay mo. May kabutihan sa iyong puso, may liwanag sa iyong mga mata, kahit ang kaharap mo ay isang walang kapangyarihang, mabahong ice-sailed carp. Handa mo pa rin itong protektahan ng buong makakaya mo. Nang mga sandaling iyon, naisip ko, paano kaya kung ako ang pinili mo? Siguro, napakasaya ko. Ang tanga naman ng isang to. Akala niya talaga, ang una kong pinili ay yung Zuyo na yon. Ang mabahong isdang yon. Nagkataon lang na tumalon siya. 树上的时候， Kung kailan nakaturo ako sa puno, no. Hay! Hayaan na nga. Hindi ko na ipapaliwanag. Wala namang masama kung patuloy siyang magkamali ng akala. Ang pagkahulog ng loob ko sa iyo ay hindi lang dahil sa mabuti mong pag-uugali, kundi dahil din sa iyong espesyal na pangangatawan. Ang katawan ko, alam mo ba? Taglay mo ang pambihirang banal na katawan na minsan lang sa 100 taon lumitaw na perpekto para sa dual cultivation kasama ng mga espiritong hayop. Kung makikipag-isa ang katawang ito sa isang espiritong hayop, pambihira ang ibibilis ng paglakas ng hayop na iyon. Pag nagsama ang iyong kaluluwa at ng espiritong hayop, matutulungan mo itong malagpasan ang nakamamatay na sumpa sa pag-angat ng antas. Ang ganitong napakalakas na katawan, para sa kahit anong espiritong hayop sa mundong ito, ay isang pinapangarap at walang katapat na kayamanan. Bing Ching. May isa pa akong sasabihin. Madalas akong managinip. Napapanaginipan kong nabigo ako sa aking nirvana. At namatay. At ang dahilan ng pagkabigo ko ay hindi dahil sa hindi matatag na Dao Heart. 为何？ Dahil sa ano? Dahil ito sa isang sinaunang, mabangis na halimaw, ang kinki. Hinabol niya ako hanggang sa mapuruhan ako. Ang kinki, isa sa 4 na sinaunang halimaw. Sobrang lupit ng kinki na yon. Paborito nitong kainin ng kaluluwa ng mga malalakas na cultivator at mga sagradong hayop. Nang mga oras na yon, nasa kalagitnaan ako ng pinakamahalagang yugto ng aking nirvana. Kaya iyon ang pinakamahinang sandali ng buhay ko. Nang humiwalay ang kaluluwa sa katawan, traidor kanyang inatake patalikod. Hanggang sa maubos ang buo mong lakas. At malupit na pinunit ang iyong mga pakpak. Kaya ka bumagsak at natupok sa apoy ng muling pagkabuhay. Kaya pala noong nakaraang buhay niya, nabigo rin siyang mabuhay muli dahil kay Kinky. Nasaan na ba ngayon ang Kinky na yan? Wala siyang permanenteng pinagtataguan. Palagi siyang naggagala sa mga pinakamapanganib na tagong lugar sa mundo. At ginagawang pagkain ng mga kaluluwa ng malalakas na mandirigma at sagradong hayop. Mabilis na lumalakas ang kapangyarihan niya araw-araw. Sa paglipas ng maraming taon, sigurado akong mas halimaw na ang lakas niya ngayon. Jiuling. Nandito ako. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan kanya ulit kahit kaunti. Kapag nagtagumpay ka sa muli mong pagkabuhay bilang isang phoenix, siguradong mapapatay natin siya at makakaganti na tayo sa kanya. Jiuling. Sa totoo lang, hindi lang sa buhay na ito tayo nagkita. Nagbalik ako mula sa nakaraan. Noong nakaraang buhay ko, pinili ko si Shuyu. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Ginamit ko ang lahat ng mga pambihirang yaman para tulungan siyang maging isang dragon. Pero noong araw na naging dragon siya, nagdala siya ng isang malaking tsunami at tuluyang winasak ang Beast Tamang Sect. Sa kalagitnaan ng malakas na alon, nagmakaawa ako sa kanya para iligtas ako. Pero binaliwala niya lang ako. Habang puno ng pagmamahal na yakap-yakap niya si Suruyan at nangangako pa ng pag-ibig sa kanya. Hanggang sa tuluyan na akong nilamon ng dagat at binawian ng buhay. Pero hindi ko inasahan.
Pagmulat ng mga mata ko, nakabalik ako sa mismong araw na gagawa ako ng kontrata sa isang sagradong hayop. Napakasama talaga ng mga ugali nila, at labis kang nasaktan dahil doon. Noong nakaraang buhay mo, winasak nila ang sekta natin at naging dahilan ng pagkamatay mo. At ngayong buhay na ito, ang lakas pa rin ng loob nilang pag-interessen ka at sadyang pahirapan sa lahat ng pagkakataon. Kamatayan lang ang makakabayad sa ginawa nila. Kapag nagtagumpay ako at naging isang phoenix, siguradong babalik ako sa Beast Taming Sect at dudurugin ko ng pira-piraso ang dalawang walang hiyang iyon. Ipapatikim ko sa kanila ang lahat ng pagdurusa sa mundong ito, para sa iyo. Ipaghihiganti ko ang mga kasamahan mo sa sekta mula sa nakaraang buhay. GLE. Ngayong nasabi ko na ang lahat ng ito, gamaan ng sobra ang pakiramdam ko. Halos hindi ako makahinga sa bigat ng paakit mula sa dalawang buhay ko. Hindi ko akalaing may isang taong magagalit ng ganito Kat Indi, at masasaktan ng ganito para sa mga tiniis kong hirap. Bing Ching. Simula ngayon, ang mga paakit mo, at ang mga galit mo, ay sasaluhin at dadalhin ko kasama mo. Kahit pa harangin tayo ng sinaunang halimaw na kasing bagsik ni Kinky, kahit pa dumaan tayo sa apoy at patalim, basta't magkasama tayo sa buhay at kamatayan, siguradong malalampasan natin ito. Akong si GLE. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang iyong nirvana, para tuluyan ka ng maging isang phoenix, at pagbabayaran ko rin ng dugo ang dalawang taksil na yon. Sige. Huwag na nating patagilan pa. Bing Ching, kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Didiretso tayo pa Hilaga, punta sa bundok ng yelo. Ang nirvana ng aming angkang Qingluan ay hindi lang isang simpleng pagpapalakas. Kailangang pagsamahin ng dalawang matinding puwersa ng sukdulang lamig at sukdulang init, upang perpektong mag-isa sa loob ng aking katawan. Saka ko lang masisira ang cade ng pumipigil sa aking dugo, at tuluyang maipanganak bilang isang phoenix. Ang Dragon Blood Ginseng mula sa sikretong kaharian ng Wanlingyan ay nakapag-ipon na para sa iyo, ng sapat at napakalakas na puwersa ng sukdulang init sa iyong dugo. Kaya ang susunod nating kailangan ay isang bagay na may sukdulang lamig. Tama. Ang tanging kayamanan na pwedeng ihalo sa Dragon Blood Ginseng ay ang Nirvana Ice Lotus na nasa tuktok ng bundok ng yelo. Ang lotus na iyon ay tumutubo sa gitna ng yelong 10,000 taon na ang tanda. Namumulaklak lang ito tuwing 30,000 taon. Namumunga rin tuwing 30,000 taon. Kapag nakuha natin ang perlas ng Ice Lotus na iyon, makakatulong ito sa akin sa oras ng aking Nirvana para pigilan ang nakamamatay na pag-atake ng apoy sa aking puso. Kung ganoon, umalis na tayo ngayon din. Bing Ching. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Ang bundok ng yelo ang pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Hindi lang malupit ang lugar na to. Sa tuktok ng bundok na iyan, may nagbabantay pang halimaw na umabot na. Sa antas ng isang Diyos, isang sinaunang halimaw ng yelo. Binabantayan ng halimaw na iyon ang yelong lotus na parang sariling buhay niya. Hinding-hindi nito hahayaang makalapit ang kahit sino. Wala akong pakialam kahit kasing lakas pa yan ng Diyos. Wala ring kwenta kahit sinaunang halimaw pa siya. Basta ba para sa'yo? Kahit sa ang impyerno pa yan, sasamahan kitang suungin yan. Lumapit ka sa akin kung nilalamig ka. Ang init. Parang isang malaking pugon ng mga pakpak mo. Ngayon, hindi na tumatagos sa akin ang lamig. Basta't nandito ang asawa mo. Kahit nasa pinakamalamig na lugar pa tayo sa mundo, walang makakapanakit sa iyo kahit kaunti. Kumapit ka ng mahigpit. Aalis na tayo. Hindi tinatabla ng kahit anong sandata ang yelong katawan ng halimaw na yan. Kahit kayang sunugin ng asul na apoy ko ang hayop na yan, mababaw lang ang magiging sugat niya. Hindi natin siya mapapatay ng ganon-ganon lang. Alam ko na, Giuli, tirahin mo ang gitna ng noo niya. Ang pulang kristal na yon ang mismong puso ng yelo niya. Yan ang kahinaan niya.
Bing Ching. Nagawa natin. Napakadalisay ng lamig na kapangyarihan nito. Napakalamig at nanunuot sa buto ang perlas na to. Pero kapag hinahawakan mo ng ganito, nararamdaman ko na tumutugon ito sa nag-aalab na kapangyarihan sa loob ng katawan mo. Bagay na bagay ang apoy ko sa 10,000 taong gulang na yelong lotus na to. Eksakto to para protektahan ako sa muli kong pagkabuhay. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin, nakuha rin natin ang kayamanang to. Giuli, kainin mo na yan ngayon. Ako na ang magbabantay sa'yo. Paniguradong magiging ganap ka ng isang phoenix pagkatapos nito. Mag-ingat ka, anong klaseng enerhiya to? Nakakakilabot ang presensyang to. Si Kinky, ang halimaw na yon. Sinamantala niya talaga ang oras ng pagbabago ng dugo ko para sundan at patayin tayo hanggang dito. Ito ang sinaunang halimaw na naging dahilan ng pagkasawi mo sa nakaraang buhay. Bing Ching, lumayo ka. Ako ang pakay niya. Dalhin mo ang perlas ng yelo, at magtago ka sa likod ng lawa ng yelo. Isa sa 4 na sinaunang halimaw ang Kinky. Hindi ka pa tapos sa iyong nirvana. Paano mo siya matatalo kung lalaban kang mag-isa? Paano kita maiiwang mag-isa para mamatay? Hindi ako aalis, kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Tutulungan kitang kalabanin siya. Makinig ka, nasa iyo ang banal na katawan. Tanging ikaw lang ang makakatulong para magtagumpay ang nirvana ko. Kapag may nangyaring masama sa'yo, wala ring kwenta kahit mapatay ko pa siya. Gieli, mag-ingat ka. Hindi tinatabla ng anumang sandata ang kanyang itim na baluti. Kahit ang banal na apoy ay hindi siya kayang sunugin. Hindi na ako pwedeng magtago pa. Hindi ko kayang panoorin na lang siyang mamatay. Itotodo ko na ang aking espiritual na enerhiya at mahika ng yelo, hanggang sa pinakasagad nitong limitasyon, kasabay ng tuluyang paglabas ng pinag-ugatan ng kapangyarihan ng aking banal na katawan, gamit ang ugnayan ng aming kasunduan sa kaluluwa. Ang kapangyarihan ko ay agad na tumawid sa kalawakan, upang matinding makipag-isang diwa sa lakas ni Gieli, Mavasak. Mamatay ka na. Hinahanap mo talaga ang sarili mong kamatayan. Susunugin ko ng buhay ang kaibuturan ng kaluluwa mo. Masama to. Kakaubos lang ng lakas ko, at hindi pa ako nakakabawi, kaya wala na akong lakas para umiwas. Tulong. Huwag kang mamamatay. Tulong. Hahaha, hanggang dyan lang pala ang galing ng mga sinaunang banal na halimaw. Ngayong araw, sa mismong harapan mo, buhay kong lulunukin ng babaeng mahal mo. Saka kita dahan-daang kakainin. Pagsasamahin ko kayo sa impyerno bilang mga sowang magkasintahan.
Kinky. Oh. Papatayin kita. Mamatay ka na, lumayas ka. Alam kong baka ito na ang katapusan ko ngayong araw. Pero kahit pamamatay ako, poprotektahan ko siya. Ipagtatanggol ko ang aking paninindigan. Poprotektahan ko ang taong palihim na nagbantay sa akin sa nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito'y walang ibang laman ng puso kundi ako. Ang aking Qingluan. Iyon ang sobrang lamig na kapangyarihan ng perlas ng Yelong Lotus, at ang nagbabagang init ng halamang dugo ng dragon. Ang dalawang magkasalungat at pinakamalakas na kapangyarihang ito, ay mahimalang nagsasanib sa loob ng kanyang katawan. Nagsimula na ang kanyang nirvana. Ang purong enerhiya ng nirvana, ay mabilis na dumadaloy sa buo niyang katawan. Ang sukdulang lamig ng perlas ng Yelong Lotus ay dumadaloy sa kanyang mga ugat patungo sa buo niyang katawan. Pinipigilan nito ng husto ang halos mawala sa kontrol na pag-alab ng apoy sa kanyang puso, habang ang matinding init naman ng halamang dugo ng dragon ay nagliliyab sa bawat butot kalamnan niya. Mabilis nitong pinalalakas at dinadalisay ang kanyang dugong Qingluan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang nirvana. Kapag hinayaan ko siyang makatungtong sa huling yugto ng pagiging phoenix, tiyak na katapusan ko na. Kailangan ko siyang durugin at gawing abo bago pa siya tuluyang magising. Huwag na huwag mo siyang sasaktan kahit kaunti. Jiuli, tapusin mo lang ang iyong nirvana. Sisiguraduhin kong magiging ligtas ka. Ubus na ang aking espiritual na enerhiya. Parang pinupunit ang mga laman loob ko. At unti-unti na ring nagdidilim ang aking paningin. Pero kailangan kong lumaban para makumpleto niya ang kanyang nirvana. Isang kapangyarihang pag-aari ng isang tunay na phoenix, ang walang katapat at nakapanlulumong presensya na nangingibabaw sa lahat, ang biglang bumalot sa buong kalangitan at kalupaan. Kahit ang bundok ng nyebe na libu-libong taon na ay nanginig sa tindi ng kapangyarihang ito, nagtagumpay si Jiuli sa kanyang nirvana at naging isang ganap na phoenix. Ang kanyang dibdib at likod, na dati may malalalim na sugat hanggang buto, ay tuluyan ng naghilom. Ang kanyang presensya ay kasing lawak ng karagatan, at ang kanyang level ng kultibasyon ay lumagpas sa maraming yugto, diretso sa antas ng mga Diyos. Ang tunay na kapangyarihan ng Phoenix ay malayang umaagos sa buo niyang katawan. Bing Ching, maraming salamat sa sakripisyo mo. Patawad kung kinailangan mong magdusa. Tatakas siya, bilis, pigilan niyo siya. Hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon.
Kinky. Sa nakaraang buhay natin, duwag mo akong inatake patalikod, dahilan para mabaigo ang aking nirvana at mamatay ako sa loob ng naglalagablab na apoy. Sa buhay na ito, gusto mo na namang saktan ng aking kabiyak, at kunin ang aking banal na kaluluwa. Ang Atresong ito. Tatapusin natin ngayon din. Ang lakas ng tunay na apoy ng Phoenix ay higit pa sa 100 beses na mas malakas kumpara sa tunay na apoy ng Qingluan noon. 1,000 beses pa nga. Pagkatapos dumaan sa matitinding hirap at pagsubok, nalampasan din namin sa wakas ang lahat ng balakid. Matagumpay na nakumpleto ni GLE ang kanyang nirvana at naging isang phoenix. Napaslang na si Kinky. At nakapaghiganti na rin kami. 得报。 Hindi pa man tuluyang nawawala ang mga banal na ulap sa tuktok ng nagyayelong bundok Jihan. Niyakap na ako ni GLE. At kami nagbagong anyo bilang isang nakakasilaw at makulay na sinag ng liwanag, habang mabilis na lumipad papunta sa direksyon ng sektang Beast Tamang. Anong nangyayari dito? Junior sister, Dawas Jelly. Sa wakas, nakabalik din kayo. Senior brother, anong nangyari dito sa sekta? Bakit ang gulo-gulo? Sina Suruyan at Zuyu. Nasisiraan na sila ng bait para lang maging isang ganap na dragon si Zuyu. Sinamantala ni Suruyan ang pag-iisa ng ating guro at baliw na pinasok ang taguan ng kayamanan ng sekta. Ninakaw niya ang pinakamahalagang kayamanan natin, ang Dragon Essence Pearl. Ang Dragon Essence Pearl. Ang Dragon Essence Pearl na yon ay kayang piliting gisingin ang kapangyarihan sa dugo ng isang espiritual na hayop, pero maaari rin itong itulak ang hayop sa walang hanggang kabaliwan. Pagkatapos lunukin ni Zuyu ang perlas, sa pilitan niyang pinalabas ang Dragon Gate sa kalangitan ng ating sekta. Gusto niyang tumalon sa Dragon Gate para maging isang ganap na dragon, pero masyado pang mahina ang kapangyarihan niya. At hindi rin dalisay ang kanyang dugo. Ang sapilitang pagpapalabas ng Dragon Gate ay nagdala ng napakatinding masamang enerhiya, na malubhang nakasugat sa marami nating mga kasamahang disipulo. At ang katawan niya, dahil sa marahas na epekto ng Dragon Essence Pearl, ay patuloy na lumalobo. Ang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan, ngayon ay kumikinang ng isang nakapangingilabot na pulang liwanag. Kasing pula ng dugo ang kanyang mga mata, malinaw na tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Bilis, Shuyo. Bilasan mo pa. Kapag nalagpasan mo ang pintuan ng dragon, magiging isa ka ng tunay na dragon. Kapag nangyari yon, makokontrol na natin ang lahat. At pagbabayaran natin si Jiang Bin para sa walang hiyang babaeng yun. Malinaw, na naramdaman ng ating guro ang matinding labanang nagaganap sa ating sekta, kahit pa mapahamak siya. Pinilit niyang tapusin ang kanyang pagninilay para lang lumabas. Jiang Bingqing, tamang-tama ang pagbabalik mo. Imulat mong maigi ang iyong mga mata, at saksihan ng makasaysayang sandali ng pagiging dragon ni Shuyu. Malapit na siyang maging isang tunay na dragon. At kapag nangyari iyon, kayong lahat ay luluhod sa kanya na parang mga aso. Mag-ingat ka. Wala nang natitirang katinoan sa kanyang mga mata. Tanging kasakiman at kabaliwan ng isang halimaw na lang ang makikita. Oh. Hanggal na pangarap. AAAAAHH. Sobrang hina ng kanyang paghinga na halos hindi ko na maramdaman. Mabilis na naglalaho ang kanyang buhay. Hindi ako makakapayag. Ginawa ko ang lahat. At ninakaw ko pa ang perlas ng dragon. Isang hakbang na lang sana at magiging dragon na ako. Pero sa isang simpleng atake lang niya. Pinabagsak niya ako mula sa alapaap na parang pumapatay lang ng isang langgam. Jiang Bingqing. Jiu Li, napakalupit ninyo. Isang hakbang na lang at magiging dragon na sana si Shuyu. Bakit kailangan ninyong sirain ang kinabukasan niya? Ruyan.
Shuyu, labis ninyong binaygo ang inyong guro. Ang perlas ng dragon ay ang pinakamahalagang yaman ng ating sekta. Ginagamit lamang ito para protektahan ng sekta sa oras ng matinding panganib, hindi para gamitin ninyo sa sarili ninyong kasakiman, at gumawa ng mga kalapastanganan. Hindi dalisay ang dugo ni Shuyu, at kulang pa ang kanyang lakas. Ang sapilitang pagbubukas sa tarangkahan ng dragon ay isang pagsuway sa batas ng langit, kaya ganyan ang inyong sinapit ngayon. Kayo rin ang may gawa niyan sa inyong mga sarili. Guro, nagmamakaawa po ako, iligtas niyo po si Shuyu. Pakiusapan niyo po sina Jiang Binqing at Jiuli na patawarin na kami. Sadyang gusto lang po talagang mag-anyong dragon ni Shuyu, wala siyang masamang intensyon. Basta't iligtas niyo lang po siya. Handa po akong magbayad ng kahit anong kapalit. Matagumpay na muling isinilang si Jiuli bilang isang phoenix. Matapos mag-ibang anyo, hindi lang nag-umapaw ang kanyang kapangyarihan. Nakuha rin niya ang pinakamataas na kapangyarihang makita ang nakaraan at ang karma. Kapatid na Leo. Sa wakas, natakasan ko rin ang hampas lupang babaeng yon. Kasinungalingan, gawa-gawa niyo lang lahat ng ito. Isa itong itim na mahika. Isa itong itim na mahika. Jiang Binqing, muli ka rin bang nabuhay? Kaya pala simulat sa pool ay alam mo na. Simula pa lang, pinaglalaroan mo na ako. Ngayon mo lang ba naintindihan kung bakit hindi ikaw ang pinili ko? Bakit ko naman pipiliin ang katulad mo? Bumalik ako dala ang poot para pagbayarin ka sa inutang mong dugo. Inaamin kong nagkamali ako. Sa nakaraang buhay, nabulag lang ako. Ang malanding si Suruyan ang nangakit at sumaira sa isip ko. Ngayong nabuhay ulit tayo, totoo ang intensyon kong magsimula tayong muli. Alang-alang na lang sana. Sa naging pinagsamahan natin noong nakaraang buhay, palampasin mo na ang buhay ko. Pangako, hindi ko na uulitin ito. Magpapakaalipin ako sa'yo. Noong nakaraang buhay, nawasak ang ating sekta. Nalibing sa ilalim ng dagat ang ating mga kasamahan. At niwalang naiwang labi ang ating guro. Habang kayo ni Suruyan ay nagpapakasaya at nagmamahalan. At walang konsensyang nilalasap ang biyaya mula sa langit. Ang isang hayop na katulad mo, may gana pang sabihin ang tungkol sa pinagsamahan natin. Ang isang taksil, walang hiya, at walang utang na loob na tulad niya. Kung papatayin agad siya, masyado itong pabor para sa kanya. Hahayaan kong sunugin ng apoy ng Phoenix ang kanyang kaluluwa araw at gabi, para habang buhay siyang magdusa at hindi na kailanman makahanap ng kapayapaan. Dito mismo sa harap ng sektang Yashao, habang buhay niyang pagbabayaran ng pagkamatay ng ating mga kasamahan sa nakaraang buhay. Ha! Ha 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 ha. Tulong, patawad, nagkamali ako. Hindi ko sana tinulungan si Shuyu. At hindi ko sana sinaktan ang mga kapwa natin disipulo. Maawa ka, hayaan mo akong mabuhay. Handa akong umalis sa sektang ito. At hindi na babalik kailanman. Hahayaan kitang mabuhay. Sa nakaraang buhay, naging kasabuat ka sa kasamaan. Pinanood mo lang si Shuyu na wasakin ang ating sekta. Tiningnan mo lang na mamatay ang mga kapwa natin disipulo nang walang kahit anong awa. Malakpak ka pa nga at natuwa. At sa buhay na ito, nagnakaw ka ng sagradong kayamanan para lang sa sarili mong kasakiman. At ipinahamak mo ang napakaraming inosenteng disipulo. Sa tingin mo ba, palalampasin pa kita? Sa buhay na ito, hindi ko lang po protektahan ang ating sekta. Ipaghihiganti ko rin ang lahat ng mga namatay noong nakaraang buhay. Kayo ni Shuri ay dapat lang na maparusahan. Suruyan, saselyuhan kita. Huwag mo nang pangarapin na mapahamak pa ang ating sekta. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo habang buhay. Ito, senyales ito ng pag-akyat bilang immortal. Bing Ching.
Noong nakaraang buhay, nawala ka sa akin. Ngunit sa buhay na ito, hinding-hindi na kita bibitawan pa. Mula ngayon at sa mga susunod nating buhay, palagi na akong nasa tabi mo. Sasamahan kitang pagmasdan ng lahat ng ganda ng mundong ito. Poprotektahan natin ang lahat ng mahalaga sa atin. Sa bawat buhay na darating, hindi na tayo magkakahiwalay pa.